Base sa sabi ni Justin, etong taong to is nagtatrabaho sa airport na nagbubuhat ng mga luggage. So kargador yan. Kumbaga merong kargador sa pier sa mga daungan ng barko. Siya ganun siya sa airport naman. Ang trabaho niyan diyan is kargador, hindi yung airport staff. May ganitong pangyayari palang naganap sa ating mahaling SB19 mga madam mga sir ko. No? Dito nga po sa airport sa Los Angeles mga madam mga sir. No? Stop ng airport sa Los Angeles and then Pinoy pa raw to. No? So pagkakaalam ko Pilipino to na kung saan is nagpakita ng hindi kagandahang asal sa ating mahalimang SB19. Pinoy pa man din mga madam mga sir. So alam ko napanood ng karamihan to. So ako hindi ko pa nakapapanood to ng buo, no? Yon, so papanoorin natin this time to galing kay Star and Trends yung video yung papanoorin natin. Hindi ko kasi mahanap yung pinakang buong video na to. Na wala akong makita, talagang hinahanap ko. Wala. So nakikita ko lang is yung mga reaction video about dito. So this time ito yung papanoorin po natin. Mga madam mga sir, tara panoorin natin to. Fans of popular Filipino boy band SB19 expressed their disappointment and concern after watching the group's latest vlog, which included a segment where member Justin shared a distressing experience at Los Angeles International Airport. Every time regarding sa kinikwento ko kanina. Okay. Mali kasing kinuwento ko kanina. Like, not technically mali, but nakausap ko si Ate Lea. So, what happened actually is, so kanina sa airport, so naghihintay kami ng mga luggage. Tapos, so naka-standby kami waiting for the luggage. So may lumapit na old lady. Tapos sabi, nakapagpa-picture na yun. Nagpa-picture na yun kay Stel, nagpa-picture na ganyan. Nakapag-picture na si ate. So parang, kasi habang naka-standby kami, nakatapat, parang si nanay, nakatapat pa rin yung cellphone. Parang binibidyoan kami or binipicturean, I don't know. So nilapitan na ng manager namin. Kasi, syempre, ang comfy namin yung nagbibideo sa'yo na standby kayo, tas gets ba? So hindi, parang yung space naman is, I mean, it's public, pero nasa ano kami, waiting ng mga luggage. Parang ang hirap kumilos. Oh, tama. So, yun, hindi naman yun, wala naman sinabi si Stel, walang sinabi kahit sino, walang nagsalita or what. Siyempre, as manager, lapit siya, para sabi ni Ate Lea, ay okay lang po ba, mamaya na lang po pagka-settle. So, meaning pagka-settle, pag nakuha na lahat ng luggage, before we go, pa-picture kami with nanay. Tapos parang, okay, sabi ni nanay, ganyan. Tapos, medyo magkakaiwa-hiwalay din kami. So, after nun, umalis na si nanay kay Stel, lumipat naman siya sa akin, sabi, pa-picture ako. Sabi ko, sige po. Ganyan kasi naghihintay. So, nung pa-picture, nagulit nga ako kay nanay kasi pinicturean niya lang ako talaga dyan. Hindi siya nagpa-picture na gano'n. Pinicturean niya ako. Pero tsaka siya nagpa-picture na selfie. Tapos nung umalis si nanay, may lumapit na nagtatrabaho sa airport. In the video, Justin recounted their arrival at the airport from the Philippines, describing an encounter with an airport staff member who was Filipino. According to Justin, the staff exhibited a disrespectful attitude not only toward SB19's team, but also toward the members themselves. The airport staff even called their manager, Miss Leah, suplada, which means snobby or not very friendly. The incident reportedly caused discomfort among the group members during their travel. Okay. Parang narinig niya ata na sabi ni Ate Lea, mamaya na, later na lang po magpa-picture, ganyan. Kasi nakapagpa-picture naman na si nanay. So, narinig ni kuya na nagtatrabaho sa airport. I think nagtutulong siya sa mga luggages or what. Sabi niya, tinanong si Ate Lea, sabi niya, anong pangalan mo? Kumbaga kargador. Si ate. Tapos sabi, suplada ka? Tapos parang, maayos naman yung pagkakasabi ng manager namin. Tapos, hindi naman siya yung kausap. Na overheard lang na parang di naman pinipigilan, nakapagpa-picture na nga eh. Pinapastop na later na lang kapag buo na ganyan kasi nga nakatapat pa rin yung camera kay Stel kahit tapos nakapagpa-picture na and all. Okay, so nakikita ko rito mga madam mga sir, no, base dun sa kwento ni Justin, no. Siguro etong airport staff na to is hindi kilala ang SB19. So bukod doon,
Pilipino. So parang inaano niya na kapwa ko Pilipino to, kaya ko sigurong pagsabihan to. Kung sino pa yung kapwa mo Pinoy, yun pa yung magpapakita ng hindi pagrespeto, no? So iniisip niya kayang-kaya ko to siguro pagsabihan. Totally siguro talagang hindi niya kilala, di ba? Hindi niya kilala si Justin, hindi niya kilala ang SB19. Pero ang ano doon, Pinoy yan Pilipino yan yung mismong nakikita mo na yan But ikaw pa kapwang mismong Pilipino is gaganunin mo yung kapwa mo Pinoy. Porque hindi mo kilala, no? Nako po, siguro ngayon yung tao na yan, kung napapanood niya yung about yung pinapanood natin, no? Tapos malaman niya na yung pinagsabihan niya, ay, SB19 pala yung pinagsabihan ko. Naku, nakakano naman. Siguro ganun, no? Hindi niya kilala ang SB19. Bukod doon, talagang may attitude siya pagka nakakita siya ng ganun sa mga kapwa niyang Pilipino pa. Siguro yung mga ibang tao na hindi niya kaya, no? Parang iniisip niya, kayang-kaya na niyang etong mga to. Diba? Kasi mukhang mga totoy, parang inisip niya parang kaya ko siguro pagsabihan to ng ganito. O kaya naman talagang may attitude siyang ganun. O kaya naman talagang ganun ang ugali niya. So masama talaga siguro ang ugali niya. Base sa sabi ni Justin, etong taong to is nagtatrabaho sa airport na nagbubuhat ng mga luggage. So kargador yan. Kumbaga merong kargador sa pier sa mga daungan ng barko. Siya ganun siya sa airport naman. Yeah, pinakikita niya na yung ugali niya is pang squatting. Kumbaga, no? Hindi rin kasi hindi naman karamihan ng mga squatting is talagang ganun yung attitude. So, sabihin, siya talaga is ganun yung attitude niya. Ang trabaho niya dyan is kargador, hindi yung airport staff. So, tagabuhat ng bagahe or mga luggage ng pasahero ng eroplano. Nakatapat pa rin yung camera kay Stel kahit tapos nakapagpa-picture na and all. So, parang syempre uncomfy naman yung sa amin. So, as manager, wait lang po, okay lang, mamaya na, ganyan. So, okay naman si nanay, diretso nga lang siya, pa-picture-picture. So yun, base naman kay Ate Lea, as a manager, syempre, tama lang yung ginawa niya, no? So kasi nga, pwedeng magkaroon ng kumusyon. Malaman ng mga tao, ay, SB19 yan, sikat yan sa buong bansa, no? Hindi lang sa Pilipinas, no? Yung ba SB19? Pupuntahan ng mga tao ngayon, pa-picture. Nangyari, nagkaroon ng kumusyon, no? Dinumog na. Instead na wala namang mangyayaring mga, doon, baka sila pa yung ng management ng airport, no? Dahil sa inyo nagkagulo rito, nagaganyan-ganyan, no? Diba? Yun yung iniisip ni Ate Lea. Kaya ganun yung ginawa niya. So wala akong nakikitang mali doon. Kung ikaw man is yung staff na yan is nakita mong ganun, no? Pwede mong sabihan pero parang iba pa yung mga pinagsasabi mo yata rito, no? Kung sino ka mang kargador ka, no? Let's go. Po, okay lang, mamaya na, ganyan. So okay naman si nanay, diretso nga lang siya, pa-picture-picture siya sa ibang members na nasa ibang lugar, nasa ibang pwesto din Tapos si kuya na nag-work doon, super disrespectful. Kasi bigla so yung nagpi-picture, walang problema sa sinita na stop mo na yung picture, no? Walang problema ron. Pero kung sino pa yung hindi nagpa-picture na hindi naman sinita, yung pa yung galit na galit si kargador. Si kuya na nag-work doon, super disrespectful. Kasi bigla siya nagpaparinig sa plada mo kita mo to, tapos pinakita niya yung picture ng mga nagpa-picture na daw siya kala Piolo Pascual, kala Sir Gary, nagva-vlog pa daw siya. So parang ang dami niya nang sinabi bigla. Like sabi niya yun siguro yung kilala niya since mga artista yung binabanggit, no? So yun siguro yung yung pinakakilala niya lang, no? Sinabi bigla. Like sabi niya di pa nga sikat, di nagpapapicture. Hindi sikat camera, ganyan-ganyan daw. International artist yan. Pero mga suplado naman, ganun. Tapos parang sinabi niya pa na Filipino mentality daw, ganun. Ginagaya mo pa sa ugali mo, kargador Ginagaya pa niya sa ugali niya na ganun ang SB19. Nako po. Offensive. I mean, alam mo yun, yung hindi disrespectful na bagay, na especially nagtatrabaho ka doon. And wala namang ginawang mali or masama yung tao. Tapos parang lahat kami, parang as in, ang lakas ng boses niya, if nandun ka sa area, maririnig mo. And even si nanay, na nandun pa sa area during that time, walang paki sa kanya. Kasi nagpapapicture lang siya sa other members. Nagtanong pa nga sa akin si nanay, sabi niya, ay, ano nga pangalan nun? Yung nakakap, sabi niya gano'n. Yung mismong nagpa-picture, walang problema talaga mas affected talaga yung kargador na naninita no? Balo ko to talaga si kargador. Po, ganyan, sabi ko, si Ken po, ganyan, papapicture po kayo, ganun. Tapos lumapit siya. Tapos nakakatawa pa nga kasi pag papapicture siya, pipicturean niya muna bago siya magpa-picture. So parang
Kumbaga, kumukuha siya ng sarili niyang original na photo galing sa kanya na pipicturean ko si Justin gusto, diba? Galing sa akin mismo to, hindi ko kinuha kung saan tapos i-picture ako ng sarili ko. Ganun yung ginagawa Si na. kuya na nagwo-work doon sa airport, bakit siya nagre-react ng ganun? It's so, ewan. So, parang ako ang ginagawa ko nung time na yun, pakinggan ko siya maigi kung ano yung point niya. Tapos binubuo ko na sana yung mga sasabihin ko kung kakausapin ko siya. But the thing is, hindi ko naman narinig masyado. I mean, parang ang hirap lang gumalaw kasi parang syempre delikado and all. Pero Buti walang nagsalita na ano, no? Op, umigil ka, hindi mo makilala yung mga to. SB19 to. Walang ganun, no? Walang nagsalita ng ganun kay Kuyang Kargador, eh, no? SB19 to, ba't huwag ka magsalita ng ganyan? Parang hindi na, Paul yung sinasabi mo, ah. Masyado nang kakaiba yung mga pinagsasabi mo, di ba? Dapat talaga ito, masasabi ko lang, dapat ang SB19 talaga kasi merong ano na yan, eh. May bodyguard na yan, merong mismong talagang nag-escort sa kanila, kung lalapag sila sa kung saan-saan, dapat meron ng ganun, eh. Di ba? Kasi kung sila lang, tapos yung mga ibang staff ng ng onesie, tapos walang talagang alam mo yun, di ba, since artist ka, kilala ka sa buong mundo, no, dapat meron ng ganun ng SB19 eh. Para sa may mga gantong mga pangyayari, di ba? Mako-cover ang lahat, no? Ops. Syempre, hindi maiwasan yun. Sikat na nga to eh. Ewan ko ba kay Kargador kung ba't niya kilala to eh. Dapat may ganun, para kahit paano, may laban-laban kung baga, no? Maka yung SB19 na mako-cover sila. parang syempre delikado and all. Pero talaga as in Delikado super talaga. disrespectful. So si manager namin hindi niya na lang pinansin, hindi niya na lang kinausap. Hindi niya, Mabait talaga. wala, dinedma niya na lang. Ano? Sabi niya, Mimapet, SB19? Kasama ka ba doon? Ano sabi sa akin? Sabi ko, "Opo, Grabe ng SB19 pagkakasabi po." nun. Sabi niya, kilala niyo ba si yung may tatlong chicks doon eh. Chicks yung term niya. May tatlong chicks doon eh, nag-aabang daw, may dala daw mga ganyan. May tatlong chicks doon eh. Walang sandali, alam talaga tawagin sa ko. mundo yan, si Tawagin Kargador. niya. Binitsukol niya. Dito pa, naghihintay ng luggage eh. Ayan no. Tapos ginaganon sa mukha namin. Oh, grabe Video naman ko. yun. Ayan no. Dito pa sila eh. Parang, well, sa mga past tours naman namin, hindi naman ganun na experience namin. First time po ito. Pero Oo. sa Filipino pa namin may experience yung Grabe ganun. talaga, kapwa Pinoy pa. Tapos, parang, it's very normal sa kanila. Tapos parang kami pa yung mali. Grabe. It's, wow. The welcome committee sa pagland ng LA is, Nako. Okay na yan, yun na yun, Justin. shout out to you, kuya. Shoutout sa iyo, Kuya Kargador, kung sino ka man, napaka-disrespectful mo, kapwa Pinoy pa yung ginanito mo. Yun nga, sinabi ko nga, siguro kung napapanood niya na yung mga video na ganito about sa ginawa niya, siguro nag-iisip na yun, nakatauhan na ngayon yun. Sabi, SB19 pala yun, naku, buti di ako na, unggoy ka. Hindi ka dapat sa airport nagkatrabaho, dapat sa'yo sa pantalan, di ba? Kargador ka ng mga ng mga banyera ng isda, mga ganun. Yeah? Sa pier. Yun dapat yung trabaho mo, hindi ka dapat diyan sa airport na yan. So international airport pa yan, sa Los Angeles pa yan, no? Ayos ka talaga naman, oo. Porke kapwa mo Pinoy, gaganunin mo tapos nagpakita ka ng totoong asal mo. Eto, sana makarating sa kanya tong video yung pinapanood nyo ngayon, no? Gusto ko makarating sa kanya to kasi gusto ko talagang marinig yung sasabihin ko. Wala kang ganito. Porque nakikita mo mga yung tao na hindi na parang hindi makabasag pinggan, na hindi para pumatol sa kagaya mo, is gaganyanin mo na. Siguro yung ibang mga tao na alam mong kaya kang palagan na hindi mo pinagkasabihan ng ganito eh. Hindi masabihan ng mga ganyan eh. Napaka-disrespectful ng ugali mo. Pwede mo naman sabihan, bawal ba? Sige, ganun. Hindi yung kasabihan mo pa ng, sino ba yung mga yan? Napaka-ano nyo naman? Si ganito, ganyan, nagpapicture. Meron pa kaming Tama ba yun? Hindi mo kilala yung mga yan. Pinagsasabihan mo na yan. Kung sino ka mang kargador ka. International artist na nagpapakilala ng pangalan ng Pilipinas sa buong mundo. Isa yan sa talagang nagbibitbit ng bandila ng Pilipinas na kung saan nag-world tour yan. Sikat na sikat sa Pilipinas, di mo kilala. Aba naman. Wag puro mga artista yung mga pinapanood mo. So dapat talaga sa'yo, maturuan ka ng leksyon. Dapat talaga ma-name drop na yan. Kung may pangalan man yun sa sa uniform yan no? Dapat talaga ma-point na yan kung sino talaga yan Dapat mapagsabihan, hindi mismo dapat sa airport, dapat ganunin, no? Siguro tingin niya sa SB19, mga lang pipitsugin lang Dapat talaga bigyan ng leksyon
section yan. No? Para matauhan siya na, SB19 ba? Baka mangiluhod pa yan pagka nagkataon Pinoy kapwa Pinoy. Talaga naman, oo. Dapat sa pantalan talaga kargador. Ay nako, kawawa naman si Justin nagkukwento, parang aping-api ang SB19 sa pangyayaring ganun no, wala di pa patol yung mga yan for sure kasi nga hindi naman yan katulad ng mga ugali ng mga iba na squatting, ng mga ugaling ugaling pantalan, ugaling kargador. Hindi ko sinasabing lahat taga doon na is ganun yung ugali pero ito kuya, hindi ka bagay sa ganyang trabaho na kung saan is kapwa mo pa Pilipino ang ginaganyan mo. Ay nako. Ito, maraming salamat sa panonood mga madam, mga sir. Kita-kita sa mga sunod na upload. Yun lang po. Bye-bye. Peace out. Yeah.